May isang presidente sa kasaysayan ng Amerika na hindi nag-iisip ng digmaan tulad ng ibang leader. Hindi siya nag-aatubiling pumasok at hindi rin siya nag-aatubiling umalis. Ang tanong na ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Iran, ginawa ba niya ang pinaka-brilliant na military move sa ating panahon o pinakamapanganib? Noong February 28, 2026, nagsimula ang Operation Epic Fury. Sa loob ng 12 oras, iniulat na nawalan ng buhay si Supreme Leader Ali Khamenei kasama ang mga pinakamataas na opisyal ng IRGC. Hindi ito basta airstrike. Ito ay isang surgical decapitation ng isang gobyernong naghari sa Iran sa loob ng around 40 years. Sa loob ng around 8 weeks, nag-operate ang Amerika ng pinakamalaking naval force mula nang matapos ang World War II. Mahigit 150 Iranian vessels ang tinamaan o nawasak. Ang kanilang air force grounded. Ang drone factories nawasak. Ang missile capacity bumaba ng around 60%. At ang tatlong pangunahing nuclear site, cratered ruins na. Pero may problema. Habang nananaig ang Amerika sa Iran, around 75% ng available carrier power ng Amerika, ayon sa ilang strategic analysis, nakatali sa iisang theater of war. Around 11 destroyers ang nag-operate sa Strait of Hormuz ng sabay-sabay. Para mapanatili yon, kailangan ng around 33 destroyers sa total rotation. Halos kalahati na ng buong America Destroyer Force para sa iisang strait. Lumabas din ang tinatawag na ghost port problem. Ang American Navy base sa Bahrain halos walang barko dahil sa banta ng Iranian short-range ballistic missile. Napilitan silang ilabas ang lahat ng ships sa port. Kaya ang mga barko nananatili sa dagat ng mas matagal, mas mabilis ang konsumo ng oil at mas madaling masira ang mga makina. Ang maintenance na dati ay ilang araw, ngayon ay ilang linggo na. Dalawa ang pangunahing layunin ng Amerika sa gera na ito. Una, sirain ang kakayahan ng Iran na gumawa ng nuclear weapons. At yon, halos tapos na. Ang Fordow, Natanz at Isfahan, una nang sinalakay noong June 2025. Sa mga strikes ngayong February 2026, tinapos na ang trabaho. Ang nuclear breakout ng Iran ay naibalik ng around 10 to 15 years. Pero may isang wild card. Around 460 kilograms ng enriched uranium ang nawawala pa rin. Pinaniniwala ang nakatago sa mga bundok, hindi mahanap. Pangalawa, i-destabilize ang gobyerno ng Iran. At dito, around 80% na ang nagawa. Iniulat na nawalan ng buhay si Khamenei. Ang ekonomiya bumagsak, ang currency nila halos walang halaga na. Mga protesta sa over 200 cities. Pero, at ito ang malaking pero, ang IRGC ay umiiral pa. Nagtatago sa mga bunker. Naghahari pa rin. At mas galit kaysa dati. At dito pumapasok ang pinaka-controversial na desisyon ni Trump. Ang ibang presidente mag-iisip ng ground invasion, occupation, nation building. Hindi si Trump. Ang kanyang doktrina, maximum damage, minimum footprint. Pumasok, sirain ang lahat ng kailangan sirain at umalis. Hayaan ang iba na maglinis. Ito ang art of the deal. War Edition. Ang susunod na hakbang, ang tinatawag na zero grid strategy. Kung hindi mabuksan ang Strait of Hormuz sa usapang politika, authorized na ang Air Force at Navy na i-target ang bawat malaking power plant sa buong Iran. Thermal, hydroelectric, lahat. Walang kuryente, walang drone factory, walang secure na communication, walang water pump.
Hindi ang mga sundalo ang tinatamaan, ang estado mismo ang tinatamaan. Kasama rin sa plano ang pagwasak ng mga tulay. Ang geografiya ng Iran ay puno ng mataas na bundok, ang Zagros at Alborz Ranges. Sa pamamagitan ng JDAM strikes sa mga key choke points, ang Iran ay magiging isang koleksyon ng magkakahiwalay na lugar. Kung ang isang IRGC unit sa Tabriz ay gustong puntahan ang Bandar Abbas, hindi na sila makakarating. Ang kanilang military ay stuck na sa sarili nilang probinsya. Pagkatapos nito, aalis si Trump, ibabalik ang mga carrier groups, magde-declare ng victory sa TV. Iran is no longer a threat. Their nukes are gone. Their navy is at the bottom of the sea. Mission accomplished. At ang resulting humanitarian catastrophe, ang milyon-milyong refugees, ang collapsed economy, ilalagay niya sa pintuan ng Europa, Turkey at Pakistan. Ito ang clean-up trap para sa Europa. Ang Amerika ang magsasabi, ginawa na namin ang mahirap na trabaho. Inalis na namin ang banta. Kung ayaw ninyong 5 million refugees ang dumating sa Berlin at Paris, kayo na ang magbayad ng reconstruction. Kayo na ang magpadala ng peacekeepers. Habang ang Amerika nag-i-invest na sa Indo-Pacific, laban na sa China, bagong deal, bagong theater. Pero may isang bagay na hindi kayang sirain ng kahit anong bomba. Ang IRGC. Hindi lang ito isang military unit. Ito ang relihiyon ng Iranian state. Kahit nawala ng buhay ang kanilang pinakamataas na leader, nag-activate ang kanilang Mosaic Defense Doctrine. Ang bawat isa sa 31 probinsya ng Iran ay gumagana ngayon bilang sariling independent military command. Kung aalis si Trump at iiwan ang IRGC na buhay pa, kahit nawasak ang kanilang infrastructure, ang magiging resulta ay isang super Hezbollah, isang state-sized terrorist organization na wala nang mawawala. Walang tubig, walang kuryente, walang tulay. Pero may mga armas, may relihiyon at puno ng galit. Ito ang wounded tiger sa loob ng sirang kulungan. Tandaan ang Syria. Noong 2011, iisang leader lang ang pinabagsak. 13 years ng gera ang sumunod. Millions of refugees, warlords, ISIS. Ngayon, isipin ang isang bansang 4 na beses ang laki ng Syria. 90 million population, radioactive ruins, walang tulay, walang kuryente, at isang IRGC na mas malakas pa kaysa lahat ng Syrian faction combined. Ang mga sangkap ng civil war nakalatag na sa mesa. Ang mga Kurds sa kanlurang bahagi, ang Baloch sa timog silangang bahagi, mga grupong naghihintay lang ng tamang oras. Ang regular army, ang Artesh, posibleng tumalikod laban sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang mga kabataan na traumatized pa rin mula sa Crimson Winter protests in December 2025. Libu-libong casualty ang iniulat sa buong bansa ayon sa ilang ulat sa loob ng ilang linggo ng crackdown. Kaya ito ang tanong na dapat nating sagutin. Ang Art of the Deal, War Edition, brilliant strategy ba ito o pinakamapanganib na exit sa kasaysayan? Nanalo ba si Trump o gumawa lang siya ng mas malaking problema para sa susunod na henerasyon? Ang susunod na mangyayari, hindi na kontrolado ng kahit sino. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.